Hi guys, so ito na yung part 2 ng ating video on how to import dog from Philippines to Japan. So for this part, we will focus on step 3 which is the rabies antibody test, serological test or yung titer test. Kasi isa ito sa pinakamahirap na step dahil walang designated laboratory dito sa Pilipinas for the test. May mga designated laboratory sila sa ibang bansa pero wala sa Pilipinas. So ito, dini-DIY lang namin kasi kung magpapalakad kami, aabutin ng 30,000 mahigit yung sinisingil sa amin. Sila na yung mag-extract ng serum at magdadala sa designated laboratory. Medyo nagtitipid kami, so kami na lang yung gumawa noon kasi may trip din naman kami going to Japan that time, so dinala na lang namin yung serum with us. So pagkatapos itong video na to, malalaman nyo kung paano namin na-DIY yung serum papunta ng Japan. Okay? So let's go back to our guide. So sa step 3, ang sabi dito, rabies antibody serological test. Basahin ko lang, a blood sample serum must be sent to designated laboratory for rabies antibody test. So kasi nga may designated laboratory lang sila and wala sa Pilipinas nito. Kaya ito ang pinaka medyo hassle sa process ng pag-import ng dog to Japan. Sabi dito, blood sample must be taken at the veterinary hospital after the second rabies vaccination. Diba sa step 2, merong twice rabies vaccination dapat bago natin siya pakuhanan ng blood sample or serum na ipapadala for testing. So sabi dito, the second rabies blood sampling can be performed on the same day. So for example, nagpa-second rabies antibody, nagpa-second rabies shot kayo sa dog nyo today, pwede rin same day kukuhanan siya ng dugo. Okay, so sa serological test, kailangan nyo munang i-assess kung saan nyo ba gustong magpa-test. Kasi kami, sa Japan mismo kami nagpa-test, directly sa RIAS. Meron din kasi other testing center dito sa Asia, which is sa Taiwan. And then, the other one is sa Australia. The other is in Europe and America na, so medyo malayo. So, ang pinakamalapit sana noong nag-consider namin dati is Taiwan. Pero kasi, medyo mahal kasi yung pagpapalakad. Sabi ko nga 30,000 or more, depende kung saan mong designated laboratory gusto magpa-test. Medyo mahal yung sa Australia, tsaka yung sa Taiwan, hindi ko sure, pero nasa more than 30,000 pa din yun nung nag-inquire kami. So, pinili namin sa Japan na lang kasi since may trip naman kami sa Japan that time, sabi namin, dadali na lang namin yung serum nung pet namin para ipatest. Kami na yung magpapatest doon sa Japan, hindi na namin ipapalakad sa kung sino man ang naglalakad ng titer test. So, bago kami nag-decide na magpa-test doon sa Japan, nag-email muna kami sa RIAS. Etong sabi namin, etong reply nila sa amin. So, ayan, Japanese tripolis, ayan, basahin nyo na lang. So ito na yung guide na mismo galing sa website ng RIAS or Research Institute for Animal Science and Biochemistry and Toxicology sa Japan kung saan kami nagpa-test. So I will post the website here para mapuntahan nyo directly itong frequently asked question na to. So i-brief lang natin. So sabi dito, I will be traveling abroad with my pet and this will be my first time taking rabies and testing how to prepare for the test. So na-discuss ko na to sa part 1, yung step-by-step procedure hanggang step 3. Step 2 pala yung embed microchip, administer doses of 2 vaccines, ganon, and then blood will be taken at the veterinary clinic and made into the serum. Kailangan gawing serum. Pagka nagawa na, saka mo ipapadala. So, yun yung pag first timer ka kasi kailangan mo ng 2 dose muna at saka microchip. Iba yung second time kasi pag second time, hindi mo na kailangan gawin. Directly ka ng serum and then papadala sa Japan. So, ito namang tanong na to. Sabi, can I bring sample serum directly sa laboratory? So, ang sabi ng RIAS dito is, only if it's difficult to send by mail. Kasi mas prefer talaga nila by mail kasi wala nga doon nag-i-English sa kanila. So, we will accept because we can't accommodate people we do not have contact in. So, kailangan mo sila mag-email muna, mag-set ng appointment sa kanila by mail or by phone para magkaroon ka ng appointment pagdadala ng serum sa kanila. Pero mas preferred nga nila is by mail na lang. So what's the cost of the test daw? So sabi dito 15,000 yan, already included the tax per sample. So kung isang sample lang serum dadalhin mo, kailangan mo siyang bayaran ng 15,000 yen. Okay, so the application form will be original to service, use application format. So yun nga sabi ko kanina, yung application form na rin yung certificate mo, doon nilalagay yung result and i-stampa nila. So ito pala yung bank account details ng RIAS kung saan kayo mag-transfer ng payment ng 15,000 yen. So check nyo na lang dyan. Nandun din naman to sa website. So kapag mag-transfer kayo from Philippine bank account to a RIAS bank account which is foreign, may mga code doon, swift code, ganyan. Basahin na lang to kung paano siya. Or i-check nyo doon sa bank nyo kung paano mag-transfer ng pera from your local bank account here in the Philippines to the foreign bank account. Basta ito yung bank account details niya. So ito yung isa sa pinaka-importanting tanong dito, kung gaano kadami ba yung serum na ipapadala nyo sa kanila na sample. Nakalagay dito, please send 1 ml of serum per sample in a refrigerated state. There are no restriction ng serum containers, kahit anong containers, basta yung test tube. Please use a plain container that does not contain any drugs. Basta yung na hindi pa siya naglagyan ng, or hindi pa gamit. Okay? The best time to collect blood is approximately 2 weeks. Ito nga sinabi ko kanina after the vaccination, but kami, 1 week after the second shot, pumasa naman yung ano niya. So, hindi ko na inisa-isa lahat ng mga FAQs doon. Ang dami noon. Kung isa-isahin ko, masyado tayong haba sa pagdi-discuss. Puntahan nyo na lang yung link na sinan ko or na flash ko kanina para doon sa mga frequently asked question nyo. Kasi nandun lahat ng questions nyo na may isip nyo nandun. Kung hindi man, pwede nyo silang i-email kung may other questions kayo na wala doon sa FAQs nila na nakalagay sa website. Pero yun lang din ang ginawa naming guide. Lahat naman ng mga FAQ, mga questions namin, nakita ko doon sa FAQs. And then may mga in-email lang kami sa kanila for confirmation. So, pusin tayo dito. Ito kasi yung form na fill out na namin for application ng Rabies Antibody Test Certificate and Submission Form, yung serum. So, tinakpan ko lang yung information namin dito para hindi ako ma-community guidelines sa TikTok. And then, ang importante dito is yung result sa baba. Kasi pag after mo fill out to, wala pang fill out series dyan sa baba. Okay, so ibabalik nila sa inyo pag natapos na nila yung test. Ito yung result niyan. So, ang result ng titer test namin sa pet namin is 121.5. Ayun, naka-highlight ng red na square sa baba.
And then yung naka-yellow, I mean yung red na circle, ayan yung stamp nila na nagpapatunay na legit itong document na to. Meron kaming hard copy nito, ito lang yung scan copy. Okay, so nakalagay din dito kung kailan yung first and second shot niya ng vaccine. And then kung anong manufacturer ng vaccine, anong type of vaccine, validity, ganyan-ganyan, and then lot number. Lalagay mo yan dyan. And then, send mo siya sa RIAS. Okay, so ito yung sample ng form. Mata-download nyo yung blank form nito or yung blank certificate na ito sa website nila. So ipa-flash ko na lang din ulit yung website nila. So ganito namin pinak yung aming serum. So ayan, yung parang test tube dyan, ito ay ipoprovide naman ito ng vet nyo kung meron sila. Diyan nila ilalagay yung serum. Pang 2 ml siya pero 1 ml lang naman yung kailangan dyan. Tapos nilagay namin siya sa maliit na container ulit na may takip. Ayan, doon nilagyan ko rin ng mga tissue sa loob para kapag na alog-alog hindi mabasag yung test tube. Ayan, may mga tissue and then may mga tela din yan. And then pinasok namin sa isang styrofoam na square, maliit na styrofoam lang yan. Nilagay namin sa loob, tapos nilagay namin ng mga ice gel para siya manatili yung lamig niya. By the way, bago niyo siya ilagay diyan, kailangan refrigerated yung serum. Pwede daw siyang i-frozen kasi okay lang naman yun. By the time na dumating siya sa Japan, liquid na siya, hindi na siya frozen. So pwede mo siyang i-freeze kasi medyo matagal yung biyahe. So ganito yung itsura ng box pag isasara nyo na. Pero bago nyo siya isara, mag-print muna kayo ng application form na finil-outan nyo, yung dinidiscuss ko kanina na may pirma din ng vet at saka yung information. Kasi doon nila isusulat yung resulta at saka yung stamp, diba? And then, mag-print kayo ng papel ng nakalagay doon yung address nyo sa Japan or sa Pilipinas kung saan nyo man gusto ipadala yung resulta na hard copy. And then, i-print nyo din yung proof of transfer nyo na nagbayad kayo by bank transfer, i-print nyo yun. Ilagay nyo siya sa ziplock, itupi yung papel, yung mga papel na yun, pwede siyang itupi, and then ilagay nyo sa ziplock para hindi mabasa. Tapos ilagay nyo siya dyan sa ibabaw ng box bago nyo siya i-seal. Kasi kailangan nila yun. So bago nyo pagka-seal nyo na, nalagyan nyo na ng masking tape and all, tsaka yung brown box, lalagyan nyo rin siya ng label na animal quarantine required. Ito, makikita nyo siya sa website ng RIAS and then you can print it para mailagay nyo dun sa box sa taas, sa mga gilid. Okay? Yan lang naman yung pati nakalagay canine serum for rabies antibody test, lagyan nyo siya ng pangalan canine serum, ganun sa ibabaw. Yan lang naman ang packaging niya pagka lalabas kayo ng airport. Pagdating nyo ng Japan, ito, pagpapadala nyo siya via local post or Coroneco, ayun yung label ng Coroneco, i-attach nyo din dyan sa box, sila na mag-attach din, tapos ipapadala nila yan sa RIAS. And then, i-email mo si RIAS na ito na napadala nyo na, ito yung picture na to, i-ano nyo sa kanila. And then mag-reply naman yan sila kapag na-receive na nila yung package. So dito sa website nyo na ito, mata-download yung form na papapirmahan nyo sa BAI, at saka doon sa private vet nyo, at saka yung sticker doon sa animal quarantine required doon sa box. So scroll down nyo lang yan, nandito rin yung kung paano siya ipapack, nakalagay dyan, kung paano ko siya ginawa kanina, may guide din dyan. So scroll down nyo lang yan, dito, i-click nyo siya, doon lalabas dito yung animal quarantine required, i-print yung sticker na yun, ilalagay nyo siya sa box para alam na yun ay animal quarantine required. And then ito naman yung form na pa-fill outan nyo, and then papapirmahan nyo sa vet nyo, papacertify nyo sa vet nyo, and then sa government official sa BAI. Ayan, dito sila mag-i-stamp. Okay, so dito sa website, ipa-flash ko na lang yung website dito kung saan nyo mata-download to. Okay? Okay, bago nyo pala isara yung packaging kanina, kasi di ba may mga kailangan kayo papirmahan sa BAI and all that. So mag-i-email muna kayo sa Japan airport kung saan kayo lalapag. I-email nyo sa kanila yung mga certificate na yan. Ito, yung certificate na ang pirma ng vet nyo and then ng BAI, may stamp ng government officials dun sa BAI sa may Visayas Avenue. And then ito, i-attach nyo rin dito yung RIAS certificate form na pinadala nyo sa RIAS o in-email nyo din sa RIAS na may pirma din ng private vet. At saka itong application form na may dala-dala kayong sample ng canine serum and then the details of your flight. In our case kasi, September 14 kami nagpa-extract ng serum, and then the same day nilakad namin yan sa BAI, nagpapirma kami sa BAI, and then pagkatapos yung in-scan namin, sinend namin sa Narita, in-email namin sa kanila, and then nag-wait lang kami ng reply nila. September 16 yung flight namin, September 14 namin nilakad, so 2 days. And then ayun, nag-reply naman sila. So after nyo matapos lahat ng mga documents, and send nyo na yung soft copy niya by email sa airport kung saan kayo lalapag sa Japan, and nag-good to go na sila or nag-acknowledge na sila. Then okay ka na. Pagdating nyo sa airport, i-check na lang nila yung mga documents na hawak mo, i-cross-match nila kung tama yung mga details na nandun sa hard copy mo versus dun sa send mo sa kanila sa email. Nakalimutan ko pa lang sabihin, bago kayo makakuha ng stamp sa BAI, kailangan nyo i-xerox lahat ng vaccine ng pet nyo, and then yung vet health certificate na i-issue sa'yo ng private vet na dog nyo ay free from any viruses and leptospirosis, nakalagay doon. Tsaka yung latest shots niya ng rabies and other vaccines. And then nagawa kayo ng request letter na like for example na I am to request the import of canine serum, ganun. Tawag na lang kayo sa BAI kung paano yung format niya, kasi actually nung pumunta kami doon saka ko lang nalaman yung format niya. In your case, pwede nyo naman siyang tawagan kung paano. Parang ano lang naman yung drafts lang, wala naman sila talagang format, parang lang nag-drafts lang, ganun. And then pagka nagkukuha na kayo ng stamp na sa inyo na sa email, pagdating nyo sa airport, ayun. Tapos pagka lagpas nyo ng animal quarantine, ayun, pwede nyo nang ipadala yung package nyo sa Coroneco. In our case, pinadala namin siya sa Coroneco from Takasaki to Kanagawa kung saan man yung address ng laboratory, kasi mas mura yung mas tipid kasi yun dahil 950 yan lang. Kaysa pumunta ka doon and hassle, magpapa-appointment ka pa, and hindi nga sila nag-i-English din. So nagpadala na kami bala local girls. Na-receive namin yung result 5 days after. Pasado naman yung pet namin. And after nun, ayun, 2 years yung validity no, that you can travel your pet within 2 years. After ng 6 months quarantine muna siya. So you need to wait 180 days from the time na lumabas yung result nung titer test bago nyo siya pwedeng i-travel. Okay? So pagkatapos yung lahat na yun, and then good to go na kayo. And yung nagastos pala namin dito sa ng DIY na to is yung nagbayad lang kami ng veterinary health certificate, around 500 pesos lang naman yun. And then yung bumili kami ng mga box and then yung mga containers, so siguro nasa 300 pesos lang yun, so 800 pesos. And then bayad dun sa sa test.
yung 15,000 yun, around 5,000 pesos. So, more or less, nasa ano siya, 6,000 or 7,000 pesos. Hindi kasama yung pamasahe. Kasi yung pamasahe ay sinabay lang naman namin siya dun sa trip namin sa Japan. So, hindi na namin kinount yung pamasahe. Pero kung i-count, ang round trip lang naman na binayaran namin sa Cebu Pacific per person is 15,000. So, 15,000 plus around 7,000. Nasa 22 or 23,000 kapag sinama ko yung pamasahe namin. Mas matipid pa rin kaysa dun sa magpapalakad ka ng more than 30,000 yung sisingilin sa'yo sa hindi DIY na pagpapatiter test. So, ayun. So, sa part 3, gagawin ko naman kung paano ako nag-book sa Korean Air. So, I hope you like this video. Thank you.